for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng thumbnail dito sa ating CapCut. Yung katulad po ng ganito. Bago po ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Alright, tara guys, simulan na natin. Ang una po natin gagawin ay punta po tayo sa ating Chrome. Click lang po natin yung Chrome natin. Maghahanap po tayo dito ng ating ilalagay na background. Tapos search lang po natin dito sa taas. Nasa inyo na po kung ano pong gusto nyong background. Sa akin po, ilalagay ko lang po siya ay kulay lang po. Bali, search ko lang po yung green color. Tapos search lang natin. Hahanapin po natin yung 16:9 na size. Eto, click lang natin itong Canva. Hanap tayo ng medyo light. Click lang natin tong image. Hanap tayo ng medyo light siya. Ito. Yan. Ganyan size po, 16:9. Tapos, i-hard touch lang po natin to. Tapos, may makikita po kayong download image. Click nyo lang po yun. Ayan po, naka-download na siya. Tapos, back po tayo. Punta po tayo sa ating CapCut. Click nyo lang po yung CapCut nyo. Tapos, click new project po. Tapos, punta po tayo dito sa ating photos. Ilalagay na po natin yung dinownload natin na background kanina. Ayan. Tapos, click add lang po. Tapos, ayan na siya. Ang susunod po natin gawin ay yung ratio po natin, ilalagay po natin sa 16:9. Pwede po ito sa YouTube at saka sa Facebook. Tapos, check lang po natin pag okay na. Tapos, maglalagay po tayo ng overlay or maglalagay po tayo ng ating photos. I-click po natin tong overlay. Nasa inyo na po kung gusto nyong lagyan ng photo or nasa inyo po ano pong mas okay na ilalagay ninyo. So, sa akin, lalagay ko siya ng photo. Click add overlay lang po. Bali, maghanap pa ako ng photo ko na ilalagay dito. Bali, ito po yung ilalagay ko. Tapos, pag may napili na po kayo, click nyo lang po yung add. Tapos, sunod natin gagawin ay tatanggalin po natin yung background. Hanapin nyo lang po dito sa baba yung cutout. Tapos, click nyo lang po siya. Tapos, click nyo po yung remove background. So, ganyan lang guys kadali. Nasa inyo na po kung gusto nyo pong lagyan ng cutout stroke. Ito, click nyo lang po kung gusto nyo lagyan. Tapos, pili po kayo dito sa taas. Yan, solid color stroke. Yan. Yan po yung pipiliin ko. Tapos, may mga kulay po dito. Nasa inyo na po kung ano pong gusto nyong kulay ilalagay. So, pipili po ako ng mas babagay dito sa ating background. Kulay. So, yan. Tapos, dito po may size po na pwede nyo pong litan yung size. Pwede nyo pong taasan. Ito. Ganyan na po siya. So, gigitna ko lang siya. 39 lang siya. Ayan. Tapos, yung opacity po, nasa inyo na rin po kung gusto nyong babaan, taasan. Ganyan lang po siya. Gaganyan nyo lang siya. Tapos, pag okay na po, click nyo lang po dito sa taas. Ganyan. Tapos, i-check nyo lang po dito sa baba. So, ano po yan. Tapos, ilalagay na po natin yung ating picture sa gilid kung saan siya pwede at nababagay. Yan. So, yan. Tapos, ang susunod po natin gawin ay back lang po natin to. Ang ilalagay naman po natin ay mag-text na po tayo. Mag-add text na po tayo. Tapos, plus add text lang po.
Tapos lagay na natin dito yung ang tamang paggawa ng so ganyan lang po muna ang ilalagay ko. Tapos i-pinch lang po natin para siya lumiit at makita. So ganyan. Tapos lagyan po natin ng effects. Click nyo lang po yung effects niya. Yan. Nasa inyo na po kung ano pong gusto nyong design na mas okay at babagay po sa ating ginawang background. So, yan. Lagay ko lang siya ng ganyan. Pag okay na po, i-check nyo lang po siya dito sa gilid. Tapos mag-add text po ulit tayo. Tapos type naman po natin yung thumbnail. Yan. Tapos lagyan po natin ng effects ulit. Nasa inyo na rin po kung ano pong gusto nyong ilagay. Pili lang po tayo dito. Marami po itong pagpipilian. Ayan guys. Pag okay na po ulit, i-click nyo lang po yung check. Tingnan natin. Gusto nyo pong ayusin, ganyan lang po. I-move nyo lang po siya. So, ayan. Tapos mag-add text po ulit tayo. So, lagay ka naman sa tapos lagyan po ulit natin ng effects. Hanap tayo ng kapareho nung nauna. Yan. Ibaba nyo lang po siya. Tapos pag okay na rin po, check nyo rin po ulit. Tapos add text po ulit tayo. Tapos lalagay ko yung CapCut naman. CapCut. Tapos lagyan po natin ng effects. Hanap lang tayo ng maganda siya. Yan. So, lagay na natin yan. Nasa inyo na po kung paano nyo pagandahin yung thumbnail ninyo. At pag okay na po yan, check nyo lang po siya. Yan. Yan. Kung meron po kayong logo ng CapCut, mas maganda pong lagyan. Back po natin lang dito, click lang dito, tapos lagyan po natin ng logo ng CapCut. Click lang po natin yung overlay. Tapos add overlay. Tapos hanapin ko lang yung nilagay kong logo. Dinownload kong logo. Tapos pag okay na po, click add nyo lang po di ulit. So ayan. Tapos i-pinch nyo lang po siya para lumiit. So, sa inyo na po kung saan nyo siya pwede ilagay. Yan. Yan lang po siya. Pag okay na po yung ginawa ninyong thumbnail, click nyo lang po dito sa taas. Yan. I-save po na muna natin. Guys, video po ito. Pag na-save na po siya, video na po siya. Tapos ngayon, ang gagawin natin para maging thumbnail, puntahan po natin sa ating album. Tapos, ipi-play po natin yung ginawa nating thumbnail. Yan. Tapos, i-screenshot po natin siya. Yan. Tapos nyo pong i-screenshot, i-edit nyo po. I-crop nyo lang po. Yan, framing. I-crop nyo lang po siya. Or, click nyo lang po dito sa baba yung 16:9.
So, yan. Tapos, click nyo lang po yung check kung okay na. Tapos, save nyo na po. So, meron na po tayong thumbnail. Yan. Tingnan po natin yung thumbnail natin. So, ayan na po siya, guys. Ito na po. Ganun lang, guys, kadali. So, ganun lang, guys, kadali gumawa ng thumbnail dito sa CapCut. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, at i-share po ang ating video. Maraming salamat po.